Okay, magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid, mga kaibigan. Nandito yung aking mga kaibigan, si Architect Raul Broso, saka si Pastor Jorge Lazaro. Kukwentuhan lang kami rito sa harap ng Dear Joe. Kasi pagod na kami sa bike at jogging sila ngayon. Ayan. Ngayon, magkukwentuhan lang kami tungkol sa politika. Anong mga mensahe ninyo bro sa mga nangyayari sa ating bansa sa 16, 17, 18 daw meron malaking rally, parang nababalitaan ko sa Facebook na destabilization. Anong mga say ninyo dito? Go ahead. Ako muna. Actually, ako kasi dati na rin akong rallyista. Hindi mabubuo yan kahit na anong gagawin nila kung hindi totoo ang kanilang ipinaglalaban. Katulad ng hindi totoo dyan, yung hakot style, yung hahakutin lang. Pagdating kasi sa area, sila mismo magkakagulo doon. Hindi naman yung pulis at saka yung rallyista. Kasi subok na namin yun eh. Noon, pag nagrarally kami noon, organized talaga. Pag Panahon ni Pangulong Marcos. Senyor. Senyor, Oo, senyor. Kami ang nagpabagsak nung panahon na yon. 1986. Kami ang nagpabagsak. Pero Anong grupo pa ninyo dati? sa KMU kami. Kilusang Mayo. Oo, Kilusang Mayo Oo. Uno. Pero ang onyo namin sa factory, Naplo, umbrella wing ng KMU. Mother kuha namin yung yung KMU. So nung panahon na yon, talagang establish yung pagrarally namin. Dahil ang layunin namin totoo. Totoo yung layunin, nagkakaisa kami. Walang ibig sabihin money involved. Walang money involved doon kahit 5. Talagang nag-i-effort ang bawat isa. So, pangalawa, kailangan ang nagrarally disiplinado. Ngayon kung walang disiplina, sila mismo magkakagulo yun. Dahil So anong napansin nyo ngayon compared to 1986? ay malayo. Kasi sabi ko na nga, kailangan establish siya unang-una yung disiplina. Dahil kung hakutin lang kung saan-saan ng tao, Hindi, sa ngayon, Kulang ano sa yung disiplina. difference? ang Ang rally ba diferensya. ngayon, meron siyang kulay, politics. mayroon pang sariling kuan lang nila. Kumbaga parang, iba kasi ang rally kasi, assembly yan para protesta na gusto mong ipahayag yung Bayad, sa na loobin. magkaisa kayo. Oo. Oo. Pero in regards to iba kasi sedition tsaka yung demonstration, Oo. nagbabato ka na, nanununog ka na. Parang hindi yun relate sa Noon kasi, ang layunin namin noon, puro mabubuti. Mm. Mabubuti. Para sa lahat. Hindi yung para sa iisang tao. Yun ang layunin namin noon. Ang kuha namin noon, na magkaroon ng kalayaan ang bawat isa. Kasi nung panahon ni Marcos, Martial law kasi nun. isa ako sa mga biktima. Hinuli ako galing ako sa trabaho, hinuli ako sa Avenida. Mm. Kamuntik pa ako masalvage ng pulis Ano pa, PC pa dati. Dahil hinihingian ako ng pera. Dahil pag dinala raw ako sa sa presinto, magpapiyansa ako ng 3,000. Ngayon kung may 1,000 raw ako, makakawala na nila ako. Wala Malaki naman pa akong yung pera. 1,000. Malaki pa yan Malaki. noon. 1,000 noon. Malaki yun. Dahil 83 yun. Mm. Ay, Malaki bata yun. pa ako noon Oo. So, ngayon, sabi ko wala Ilang na. taon na ba kayo 22 ngayon? ako na. 64. 64. Bata pa rin ako noon, nung panahon na yun. Mga 21 ka noon. Oo. So aktibo kayo sa tinatawag na mga kilusan. Oo, nung panahon Labor, na yun. association. Labor. So anong mga advice noon yun, di ba? Pagtungtong ni Cory Aquino, nasira, binenta yung mga tinatawag nating government-owned property. Sa atin, yung Philippine National Bank, alam ko sa atin yan PNB. Yung Petron, alam ko sa atin yan. Sa atin rin yan. So maraming nabenta. Ibig sabihin, nagkaroon ng demokrasya
Pero na-abuse yung demokrasya sa personal na pansariling interes. Now, yung ngayon napansin nyo, ano naman yung masasabi nyo sa present situation? Sa ngayon kasi, actually, si Bongbong Marcos, nung nagrarally kami against sa father niya, mayroon kaming layunin. Ngayon, nakikita ko ngayon, sa panahon ngayon ni President Bongbong Marcos, wala akong makitang mali na ginagawa niya. So, ibig sabihin, may improvement naman sa pamumuno. O mayroon. Ang problema lang ngayon yung kanya-kanyang kanya-kanyang pangsariling kapakanan ng mga Interes. politiko, may sariling interes. Hindi na napagbigyan. Oo. Ayun. Kasi ang rally Galit ngayon, baka mamaya, hindi natin masabi, front lang nila yan, tapos may dadalhin din silang partido politika. Tama yun. Ayun ang sisira front sa talaga yun. Front lang. Kaya nga yun ang sabi ko, sila mismo magkakagulo dyan. Kasi magkakaroon ng silusan yan pagdating ng panahon. Kami noon, nagrarally kami, iisa lang ang layunin namin. Kahit na umabot kami ng 10,000 o 1,000,000, coordinated kami lahat yan. Kasi pag nagrarally kami, sa bawat 5 tao, may isang leader. Oh, ang pang-5 leader yon. So, may communication kayo palagi kahit na sa rally kayo. Kaya hindi kayo magkakagulo. Ngayon, May mayroong purpose. Now, anong Oo. mapapain nyo? Okay na yan. Nakita nyo naman si Bongbong Marcos, magandang ginagawa sa ating bansa. Oo. Tahimik na gumagawa na. So, ano naman yung masasabi nyo sa rallying gaganapin sa 17, 18? No, kasi medyo tatlong religious group no, magsasama-sama. Oo. Ano may papayo nyo? Sa akin, bilang isang religious person, ako kasi, maka-Diyos rin ako. Pag-isipan ninyo kung karapat-dapat kayong sumama. Kasi ako, nung panahon na nakasama ako sa pagrarally, hindi pa ako nagbabasa ng Biblia noon. Pero ngayon na nagbabasa ka ng Biblia, bawal yun sa gawain ng Diyos. Number 1 yun. Kasi isa na yun sa sinabi ng Diyos na bawal yung magkakampi-kampi, lalong-lalo na sa layuning masama. Tama. Ibig sabihin, may iniisip kang hindi mabuti. Di ba? Kaya Galing. bawal yun. Pangalawa, sabi ng Diyos, kailangan huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa mo. Di ba? Kasi kung panahon ni Abraham, bawal pumatay. Ngayon, mag-isip ka pa lang ng masama, binabawal na ni Jesus Christ. Amen. Diba? Tama yun. Kaya malaki ang diferensya. Kung noon pinapapatay, magpatay ka ng tao, bawal. Ngayon, mag-isip ka pa lang ng masama sa kapwa mo, binabawal yun ng Panginoong Hesus Kristo na. So maganda yung at least sana sa view ko naman ang sabi ng Bible, suportahan natin kung mga namumuno sa ating bansa. At Correct, ipanalangin, sa mabuti. sabi ko, ipanalangin. No? Kasi alam niyo, pagka nagkagulo, huwag naman sana. Pagka nagkagulo, ang higit na kawawa dito, tayo. Tama. Tama. Kasi sabi nga, kung wala lang dalang partisang politika, Oo. at kasi ano pa proseso, meron namang tayong mga independent body, Senado, Kongreso, Supreme Court, para isettle yung para balansehin yung yung takbo ng gobyerno. Sabihin, may prosesong ginagawa na ang gobyerno. Ba't hindi na lang hantayin yun? No? Tsaka, nasa ilalim naman tayo ng demokrasya, magpahayag ng saloobin. Huwag nang hahantong doon sa sedition, rebellion. Oo. Kasi magugulo yung bansa natin. Talaga naman. May problema ang China sa atin.
hinaharas totoo yun. tayo eh. Pwedeng magamit yung gulo sa ating bansa para i-demoralize ng tao, and then sila papasok sila. Kaya dapat maging independent din ang AFP at PNP, no, sa mamagitan lang sa gitna, no. Kasi mahirap eh. Meron pang 3 taong termino ng Pangulo. Hihintayin natin. Tumatakbo naman, may kaayusan naman eh. Oo. May kaayusan naman na eh. Ayaw lang, nakita naman natin may improvement. Hindi tayo nagiging dito. Gusto lang natin mga balance eh. Merong improvement sa administrasyon ni Marcos. Siguro, ang na lang natin, yung tinatawag na nagde-demoralize ng gobyerno, manahimik na lang. Tama. Tapos na termino ng mga may ginawa silang din eh. Actually, maraming corruption din yung past administration. Oo. Mas marami. Yun lang mga... Nakakalula yung figure. Yun mga kapatid. Pag-pray lang ng bansa natin. Pag-pray lang Kasi natin pag ating may nangyaring kaguluhan, may mga pera yan, lipad na yan eh. Tayo ang haharap sa sa problema. Ayaw natin mangyari yun nasa Sudan. Yun sa Sudan. Yun sa, Nigeria. Sa iba-ibang bansang may kaguluhan. Hindi Nagkakagulo madali. sila. Wala nang pag-ibig doon. Bawat isa nagkakagalit na sila. Nagpapatayan na sila. Hindi maganda. So wag tayo Yung sana sa wag nangyari mangyari din sa sa atin. anong lugar yun? Yung sinunog yung mga tanggapan ng gobyerno. O yun sa Nepal. Ayun. Nepal. Huwag Huwag natin muna gayahin nun kasi huwag natin ganun gayahin yan. may mga nag-uudyok, gayahin daw doon. Hindi po magandang hindi po magandang susunugin mo yung kagawaran ng gobyerno natin. Mapaparalyze yung takbo ng gobyerno. Huwag tayong ganon. Siguro kung meron tayong dapat isipin, sa ilalim tayo ng malayang demokrasya, ipahayag nyo yung damdamin mo. Ng damdamin ng kung ano man. Huwag nang hahantong doon sa gagayahin yung sa Nepal, sa Indonesia, hindi po maganda yun. Tama yan. Pag yan hindi naagapan ng natin, ng otoridad, suffer tayo, no? Suffer tayo. Tayo kawawa. Alam mo, Pastor, sa buong mundo, inahangaan nila yung mga Pilipino. Kasi ang dali lang daw mag-adapt ng mga kultura sa buong mundo. Tingnan mo, yung mga Pilipino, tayong pinakamaraming overseas worker, di ba? Napupunta sa ibang bansa. Umahanga ang mga ibang mga leader lalong-lalo na yung Amerika. Umahanga sa mga Pilipino kasi matatalino daw yung mga Pilipino. Pagdating sa trabaho, isang bisis lang na bigay ng instruction. Saka maraming alam kaagad, na lingwahe. di ba? So, bakit tayo magpapadala sa mga umuudyok sa atin na alam natin na hindi mabuti? Di ba? Tama yan. Kailangan mag-isip tayo kung anong karapat dapat na gawin natin. Dahil hindi tayo dapat magpadikta, lalong-lalo na sa mga sekta na nagugrupo para i-destabilize yung gobyerno. Yes, yun. Tama Diba? yan. Oo. Kailangan huwag tayo magpadikta kasi yun ang utos ni Jesus Christ na kailangan huwag magkampi-kampi. Ayaw niya nung kampi-kampi, lalong-lalo na yung wala sa hulog ng mga katwiran. Kailangan yung makatwiran. Yun ang gusto ni Jesus Actually, Christ. sinabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse number 14, sabi ng Bible. Actually, tinutukoy doon Israel. Pero in general, ang sabi doon, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, sabi doon. And I will hear from heaven and will heal their land. Ang sakit ng ating bansa is corruption. Okay, tumatakbo naman yung proseso ng... Papaimbestiga naman eh. Oo. Actually, inopen nga ng Pangulo yan. Kung pinagtatakpan niya, hindi na siya ang nanguna. Oo. Kaya nga nagkaroon ng yun, siya mismo nagsabi. Hindi ko akalain na ganito na yung siya mismo. Hindi niya pinagtatakpan niya. Kasi yung involved, ayaw nilang mag-imbestigahan. Parang May proseso. nila. Siya yung nakita ko siya nag-open naman. So tumatakbo yung investigation, pero may mga tatamaan. Pati yung dating hinaluka yun. Yung mga Yun ang problema doon, Pastor, sa investigation. Alam mo yung magiging problema doon,
yung masasagasaan, yun ang magrarally ngayon. Yes, yes. Di ba? Tama yun. Ayaw nilang mahalukay ang mga baho nila. Actually, may mga nawalang papel sa ombudsman. At Oo. saka may mga tinanggal yun sa commission, sa COA dati, may tinanggal ang dating Pangulo. Oo. Kasi may iniimbestigahan. No? May mga natanggal na government cabinet o secretary o director o si Gina Lopez sa sa DNR, Tinanggal sa yun. environment. Fighter yan. Oo. Sinuportahan ba siya ng tinanggal siya. And then later on, I don't judge anybody. Pero bigla na lang cancer, patay. Yun ang mahirap. Malalaking ang tao ang sinagasaan niya. Makikita natin, meron tayong masilip kung tayo lang magiging bukas sa Kasi dapat kung magko-commentary tayo, nasusundan natin yung situation ng kaganapan sa Pilipinas. Kaya yung mga magrarally sa 16, 17, 18, mga religious group naman kayo, sabi ni architect, pag-ibig sa kapwa. Huwag tayo mag-destabilize kasi yan. Ang sabi niya talagang kailangan mahalin mo ang iyong kaaway. Kasi tayo rin na mahirapan kung tayo ay magkakagulo, siyempre, madidestabilize ang bansa natin, siyempre mawawalan tayo ng anak buhay, magkasara ng mga kumpanya or mga bilihin, mamahal. Kailangan talaga magkaisa na lang tayo. Yung presidente naman Huwag natin. mapunta sa civil war. Ang presidente natin gumagawa, nagtatrabaho ang presidente kaya nga binulgar niya yung korupsyon para matigil ng korupsyon. Malaman kung sino yung nagko-corrupt, kung sino yung mga mastermind sa korupsyon para ma-persecute, matanggal para matanggal sa gobyerno, matanggal sa ma-stop yung korupsyon para magkaroon ng katahimikan ng ating bansa. Ayaw yun, mawawala ng korupsyon sa ating bansa. So antayin natin yung investigasyon. On the way naman yung ating investigasyon. Gumagana ating gobyerno. Manood na lang tayo kung ano yung investigasyon. Bukas, mayroon investigasyon sa Senado. Panoorin natin kung sino yung sinasabi ni Lacson na mag-witness laban sa yung mga mastermind sa korupsyon. Para magkaroon tayo ng idea. Huwag na yung padalos-balos pati maawa tayo sa ating mga pamilya dahil mahirap yung magkakagulo dahil yung mga ibang bansa hindi pupunta yan dito. Diba bro? Ikaw naman bro. Okay? Pray lang natin bansa natin. Pag-pray na lang natin. Hindi naman bilhin ng Panginoon. Ipanalangin natin mga namumuno sa atin. Panalangin na Yun lang yung papel natin. ng mga Pilipino. Yun ang armas natin. Panalangin natin ang ating bansa. Prayer is the best weapon. Para magkaroon ng katahimikan. Yung rally na yan, hindi naman yan alam ko. Hindi naman yan. Demokrasya, huwag Pray. lang hahantong sa Pag-pray natin ang ating bansa o threat. para Hindi magkaroon ng maganda. katahimikan. Kasi siyempre, andun yung maximum tolerance. Pero kapag nanangkit ka ng pulis, ng authority, merong kaakibat na application ng batas. Kaya iwasan Assault natin yan, direct yung assault yan. citing to sedition, citing to rebellion. Iwasan natin yan mga kapatid. Actually kasi nun, ang purpose doon ng authority para maiwasan yung kaguluhan. Kaya nandoon, hindi nangangahulugan na pinoprotektahan yung corruption. Kaya sila nandoon para gumit-na because ang trabaho ng police is peace and order, kaayusan at katahimikan. Ngayon, kung nakatahimik sila dyan, babatuhin mo, tatadyakan mo, ay wala yun dun sa usapan ng rally. Ipahayag yung nananakit ka. So, katulad ng karaan nangyari. sinabi yan na maximum tolerance, pero may kaukulang parusa yan. Pwede, aarestuhin ka talaga. Arestuin ka. Ikukulong ka, kakasuhan ka. Pag binitbit naman, magre-reklamo. Kaya ingat-ingat lang ha, pag-pray natin. Upon the limit of the law or within the limit of the law. Yun. Naka-uniform yan, nangangalaga sa kapayapang katahimikan, pinalo mo. Alangang tignan ka lang. Di ba? Kay lahat ng religious group, pray natin ating bansa. Pag-pray natin ating Pangulo. Nagtatrabaho yung ating Pangulo. Siya nga nagbulgar yan eh. Hindi naman natin alam yan, yung corruption na yan, kung hindi niya
ibinulgar. Kung hindi niya pinaimbestiga, wala tayong kalam-alam. Ang laki pala ng korupsyon dito sa ating bansa. Kaya antayin natin yung investigasyon. Malalaman natin kung sino-sino yung mga mastermind. Kaya nga, dapat Para matigil na. para pag napatunayan, firing squad na para maubos na yung corrupt sa Oh, Pilipinas. shout out sa iyo, o bato. Kaya parinisquad mo na yun ang batas mo. Okay, thank you mga kapatid sa iyo. Thank you very much. Sige, buti kung